Okay, so simulan po natin sa panalangin. Aming dakilang Diyos na mabuti sa lahat. Marami po salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, sa iyong awa, sa iyong biyaya, Panginoon, at sa kalakasan. Maraming salamat din, Panginoon, dahil sa araw na ito, muli, Panginoon, mag-aaral kami ay matututo, kami sasamba at awit para sa iyong kapurihan. At nawa, gabayan mo ang bawat isa at pag-ingatan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lesson po natin ngayon ay Glorious Birth of the Messiah, the Son of God. Ang maluwalhating kapanganakan ng Mesiyas, ang anak ng Diyos. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Christmas, related sa Christmas. At bakit ito naging glorious ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? So, for introduction, we know na yung Christmas is isa sa mga malaking holiday sa isang buong taon. In fact nga niyan is halos lahat ng buong mundo nagse-celebrate nito. And sobrang lawak, lahat sako, pati yung mga commercials, pati yung mga sa trabaho, 'di ba? Lahat i-celebrate at pati yung mga bonus nandoon talagang affected sa ganun siya kalaki. And sa laki niya, kahit naman yung iba na hindi naman kilala ang Panginoon or tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, kahit sila nagsi-celebrate din ng Christmas. So, dahil doon, dahil merong mga tumatanggap, kahit hindi kilala ang Panginoon, kahit hindi sila mga Kristiyano or kahit ibang bansa na may ibang Diyos, ay nagsi-celebrate ng Christmas. So, magkakaroon ng iba't ibang interpretation para sa kanila at kung ano yung sa kanila yung Christmas at kung ano yung hindi. So, halo-halo na siya. Meron siyang ibang meaning, meron na siyang ibang nakabase sa tradition, at meron ding controversy. Halo-halo na yon dahil nga depende sa kung sino yung nagsiselebrate. Kapag nagsiselebrate ay Kristiyano, syempre nakafocus yun sa ating Panginoon. Pero kung hindi naman Kristiyano, hindi mo sila nakakakitaan na nakafocus sa ating Panginoon. O, minsan, iba yung focus nila. Makikita mo yun sa mga awitin, na iba yung nilalaman ng kanilang mga kanta. Dahil para sa kanila, syempre awkward yun. Kasi hindi naman nila tinatanggap yung Panginoon. Chinek ko sa Google kung ano yung pinakamataas na Christmas tree. And marami siyang binigay. Sabi dito, pinakamataas na pinutol na Christmas tree ay sa Seattle, Washington, USA noong 1950. Sa pagkakaintindi ko, isang buo na hindi puno talaga, gano'n. Hindi ko na-check eh. Pero 221 feet daw siya, yung Christmas tree. 1950 pa yon. And then, lumaban naman ang Brazil. Sila naman daw yung may pinakamataas na lumulutang na Christmas tree. Paiba-iba, no? Guinness World eh. Which is totoo, mas mataas nga siya, 278 feet ng 2007 sa Brazil. At meron din ang Europe na mataas na kasing taas ng 249 feet. Sa kanila, tallest Christmas tree sa Europe. Pero mas mataas pa rin kung ikukumpara yung sa Brazil. Tapos, sa India naman, ibang pakulo naman sa kanila, pinakamataas na taong Christmas tree. So, nagpatong-patong sila.
Yung sa China naman, artificial Christmas tree. Oh, largest, hindi siya yung mataas, kundi malawak. Largest. So, makita natin, iba't ibang bansa yung nag-handle nung Christmas. And we know na yung China, hindi naman sila ganoon. Isang buo na naniniwala sa Panginoong Jesus. Nakikiselebrate lang din sila ng Christmas. And ganun din naman sa mga bansa na may mga Muslim. Makikita mo sila, nagsiselebrate sila ng Christmas, nagtatayo din sila ng Christmas tree sa kanilang mga mall, at Magarbo. Ang alam ko nga, meron ding record ito, ang UAE, ng pinaka mahal na Christmas tree. Kaya pala hindi ko siya nakita dito kasi pinakamataas. Pinakamahal na Christmas tree, syempre, ang yaman ng UAE. Gold. Crudo sa kanila eh. Kaya kung sa paggarbuhan at pamahalan, kayang-kaya nila yon. Pero yung point ko is, ito yung makikita natin na kung sino yung nag-handle, ano yung ibig sabihin sa kanila ng Christmas? Is it about Christ? Is it about just the celebration itself, excluding Christ? Christmas is a word na nanggagaling sa dalawang salita, Christ and Mass. Christ, ang Panginoong Jesus, at Misa. Ayun yung pinanggalingan talaga ng salitang ito. And also, Christmas is the established date ng kapanganakan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na ayun talaga yung eksakto, pero ayun yung napagdesisyonan ng kung sino man after nung 300 years nung pagkamatay ng Panginoon. 300 years, sobrang layo na nun kung ikukumpara doon sa buhay ng mga apostol. And so, wala tayong makikita sa Bible doon sa mismong record na sineselebrate ng mga apostles or ng mga church fathers, yung mga naging disciple ng mga apostles. Wala tayong ganun. Bagkus doon sa 300 at nakalimutan ko, 324 BC ata, something 300 BC, doon pa lang siya pinag-usapan at binuo. Tapos, pinagpatuloy natin siya as tradition. So, what is Christmas and what is not? Sa atin, Christmas is not about Santa. Mapasabi na ako ng Satan eh. Santa. May palabas, di ba, yung Dear Satan. Yung si Paulo Contis na pinigilan ng MTRCB kasi nga yung Christmas ginawa siyang parang yung salitang Santa pinagpalit na naging Satan. Nagpalit yung letter kasi yung bata daw is na misspell. Tapos nagulat ako, biglang lumabas din yung sa Amerika naman na ganun din yung konsepto. Dear Satan. Tapos ganun din, lumabas din si Satan, kunyari. It is yung pagpapakita ka na yung secularism, yung the world, kung paano nila i-present yung Christmas. Sa atin, hindi yun Satan, hindi yun reindeer, hindi yun mistletoe. Mistletoe, syempre, kasi siyang puno na merong kaakibat na meaning. Pero hindi yun yung meaning para sa atin ng Pasko. At hindi rin ang Christmas tree. At hindi rin ang Yule log. Yung Yule log is yung troso siya na pinanglalagay doon sa chimney. Ano yung tawag doon? Fireplace. Yung pinapaapoy. So, hindi yun yung Christmas. Hindi rin yun tungkol para sa atin. Yung Christmas is not about yung pagsasama-sama ng pamilya.
o yung pagsasama-sama bilang Pasko, hindi rin yun tungkol sa pag-ibig o love life. Kasi 'di ba, yung sa kanta is sana ngayong Pasko, 'di ba? Yung kanta ng mga maririnig natin about Pasko is tungkol sa pag-ibig eh. Sa family, tayo nagiliw, 'di ba? Sama na tayo. Sa atin hindi yun yung meaning ng Pasko. Hindi kulay pula, hindi kulay green, hindi yon. At hindi rin para sa atin ng Pasko na ang ibig sabihin ay pagiging pagano o pagsamba sa ibang Diyos. Para sa atin, hindi rin yun tungkol sa ganun. Ah, para sa atin, ang Christmas, sa madaling salita, ay patungkol at focus sa ating Panginoon. So, babalik tayo doon sa kapanganakan mismo ng ating Panginoon. Pero, ang tanong ko is, ito yung title natin, what makes it glorious? Ano yung nagpapadakila, nagpapaluwalhati doon sa kapanganakan ng ating Panginoon? And I have uh, 4 or 5 points. Pero bibilisan ko lang ito. Una is, because it is prophesied or foretold. Sinabi na noong una na ipapanganak yung Panginoon. Pangalawa, proclaimed by the angels. Ang mga anghel mismo yung nagbalita. Pangatlo, ihinanda ng banal na spirito. Pang-apat, dahil ito ay supernatural, lagpas or higit pa sa natural na pangyayari. At bakit siya glorious? Kasi kahit yung star ay nagbigay ng signal. So, ito yung kabuuan ng lahat. And dadaanan natin siya ng mabilis lang. In Isaiah kasi, sabi sa chapter 46, verse 9 to 10, sabi ng Panginoon, inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nasasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Sinasabi ng Panginoon na sasabihin ko kung ano yung mangyayari. Hindi ibig sabihin na alam ko, dahil normal na yun, alam niya. Pero ang sinasabi niya dito, sasabihin ko, susunod yung mga pangyayari. Mangyayari. Kasi siya yung Diyos. And it's not encourage na tayo rin gayahin natin yung Panginoon. Sabihin mo at mangyayari. Hindi tayo Diyos. Sabihin mo, sa atin, ang sinasabi ng Panginoon, ipanalangin mo at pagtiwala ka. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi magpaka-Diyos tayo na sabihin na mangyayari. Ito yung gusto kong mangyayari. Mabaga, sa atin, ipapanalangin natin. Pero sa Panginoon, sasabihin niya, mapangyayari. Dahil sinabi niya susunod ng lahat. So, ano yung pinapesay ng Panginoon patungkol sa kanyang anak? Siyempre, very common sa Isaiah 7:14, sabi nga doon, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At kanyang tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. So, sinasabi ng Panginoon na siya mismo ang magbibigay ng tanda or sign. At ang sign, yung isang birhen ay maglilihi or manganganak ng isang lalaki. At siya ay tatawaging Emmanuel or God with us. In Isaiah din, sinabi rin sa chapter 9, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang tao, isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama,
prinsipe ng kapayapaan. Ito na yung kabuuan nung propesya ng mga sinabi ni Isaiah. Pero meron pa pala isa. So, yung kapanganakan niya, malinaw na ibinigay ng Panginoon yung prophecy sa pamamagitan ni Isaiah. Malinaw na ito ay sa birhen, malinaw na ito ay anak na lalaki, son. At malinaw din sa ating mga pag-aaral na mga unang mga linggo na itong bata na ito ay anak ng Diyos. Ito ay Diyos, ito ay makapangyarihang Diyos. Ito ay prinsipe ng kapayapaan. Ano pa yung prophecy about sa kapanganakan? In Micah 5:2, sabi doon, "But you, Bethlehem, Ephratah, who are too small to be among the clan of Judah, from you one will go out to be ruler over Israel, whose origins are from the ancient times." Ito yung nung nagtatanong yung mga nagtanong yung si Haring Herod, saan ba ipapanganak ang Mesiyas? Tinanong niya yung mga nag-aaral sa Biblia or sa scripture, which is yung mga law, mga scribes, mga teachers of the law. Ito yung binigay nilang verse. Sabi dito sa Micah, ipapanganak siya sa Bethlehem. So dahil doon, doon niya pinadala yung mga mga wise men at nagbilin sa kanila na sabihin niyo sa akin kapag nakita ninyo. So yun yung ito yung pinagkuhanan nila. Pero amazing lang kasi alam nila na ipapanganak sa ganung lugar pero hindi nila mismo pinuntahan or inalam. Kung alam na pala nila, kung alam na nila na merong galing sa ibang lugar na hinahanap at meron silang pinagbabasihan, pero nakakapagtaka na hindi sila na-curious na puntahan or nag-effort na puntahan. And then Isaiah 60 verse 6, "A multitude of camels will cover you, a young camels of Midian and Ephah, and all those from Sheba will come. They will bring gold and frankincense and will bear good news of the praise of Yahweh." Ito naman yung prophecy about yung pagpunta ng mga wise men. At makita natin dito, sabi dito, multitudes of camels will cover you. So, ibig sabihin yung pumunta doon sa lugar ng Panginoon is hindi lang 3 hari or 3 kung sino mang mga tao, kundi marami sila. Multitude of camels yung nagpunta. So, at sabi dun sa diba, sa scripture, wise men, hindi kings or 3 kings, walang ganon. Sinabi, wise men, mga matatalino. At bakit matatalino? Kasi alam nila kung ano yung pagbasa ng star. Alam nila kung ano yung ibig sabihin ng star na yon. At meron pang isang prophecy. Sa Daniel chapter 9 verse 24 to 26. Ito naman hindi eksakto doon sa kapanganakan, pero yung mismong range kung hanggang saan lang siya pwedeng lumabas. Pwede nyo siyang basahin sa 24 hanggang 26, pero kinuha ko lang yung 25 and 26. Know therefore and understand that from going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince. So tinutukoy dito, kasi bago dumating yung Panginoon, kailangan mabuo muna yung templo. Tapos, there shall be 7 weeks and 62 weeks, the street shall be built again, and the wall, even the troublesome times. So, pinaprophesy na, bago dumating yung Panginoon, pati kahit yung mga daan, lahat yun may aayos, pati yung walls ng Jerusalem,
mabubuo din bago dumating yung Panginoon. At hindi natapos doon yung prophecy. Kasi sa 26, sabi doon, and after 62 weeks, ito yung, hindi literal na weeks to, yung sinabi sa 25 at sa 26. Hindi literal yun. After 62 weeks, Messiah shall be cut off. Ibig sabihin, mamamatay siya. But not for himself. Hindi siya mamamatay dahil para lang sa sarili niya na gusto niyang magpakitang gilas o dahil sa meron siyang kasalanang ginawa. Hindi yun para sa kanya na namatay siya. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be like a flood, and till the end of the war, desolations are determined. So, ito yung range. Bago siya dumating, mabubuo yung templo, at pagkatapos niyang mamatay, masisira yung templo. Ayun yung range, ayun lang yung hangganan. But surprisingly, kahit yung mga Jews ngayon, mga Hudyo, naniniwala sila na darating ngayon. Yung first coming pa lang, yung ine-expect nila. Sa atin, second coming na. Sa kanila, first coming pa lang, iniintay pa rin nila. Pero, nililimit yun ng verse na to, na hindi posible. Kasi sabi dito, hanggang doon lang sa time na masira yung templo. Ayun lang yung range, na doon sa mismong kalagitnaan nun, time na yon, ipapanganak at mamamatay ang Panginoon, ang Messiah. So, after nun, wala nang Messiah ang i-expect, kundi second coming na yon. Kaya ang inihintay natin second coming kasi totoo na talaga na ang Panginoong Yesus, siya yung Messiah. So, yun yung prophecy sa Daniel chapter 9. So, what makes it glorious? Kasi it is prophesied completely at napakaraming prophecy. Pangalawa, because it is glorious because the angels proclaim it. Mali yung spelling, proclaim it. Ngunit, sabi dito sa Matthew 1, di ba? Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip at nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. So, pinoclaim ng anghel kay Jose at ganun din naman kay Maria sa Lucas 1:26. Sinabihan siya ng ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David na ang pangalan ng birhen ay Maria. So yun, so prenoclaim ng anghel kay Jose and Maria, so malinaw at maayos yung pagkakaproclaim. At hindi lang sa kanila, ganun din sa mga shepherd. Sa Luke 2:9-11, sabi dito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita na malaking kagalakan para sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. So, maliban sa prenopesiya na ipapanganak yung anak na lalaki, pinoclaim ng mismo anghel ang malinaw na malinaw, ito na yung Panginoon, ito na yung Kristo, ito na yung ipinangako ng Panginoon. Ito na yung good news, dumating na. So, prophesied, proclaimed by the angels. Pangatlo, prepared by the Holy Spirit. Ito nadaanan na natin ito. Sabi sa Luke 1:35, at sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos.
So, ang mismong banal na spirito yung naghanda sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, yung mismong katawan ng ating Panginoon. Na kahit na binhi lang ito ng isang babae at walang binhi na galing sa lalaki, nabuo pa rin siya bilang tao at bilang isang lalaki. Kasi sinasabi kasi na kapag wala yung binhi ng lalaki, hindi mabubuo yung pagiging lalaki or pagiging tao, yung pagiging lalaki ng Panginoon. Pero sa kapangyarihan ng banal na spirito, hindi naging hadlang yung kakulangan, kundi buo at hindi naging excuse na para maging binabae ang Panginoon. Dahil babae lang yung side na meron. Hindi naging excuse. At pang-apat, glorious because the heavens declare it. Ito hindi ko masyadong binigyan ng detalye, pero malalim ito eh. Sabi sa Matthew 2, diba sabi dun sa, may verse sa Old Testament, the heavens declare the glory of God. The heavens declare. Yung kalangitan ay nagpo-proclaim, nagsisiwalat, nagsasabi ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nung sa Old Testament, hindi ko na isama dito. So, sabi dito sa Matthew 2, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng Haring Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem at nagtanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ito yung sabi nila, meron daw bituin ang Panginoon. Meron daw bituin ang hari ng Jerusalem. Hari ng mga Hudyo. Ano yung pinagbasihan nila dito? Kasi sa astronomy or astrology, ano ba yun? Nakakalito yun eh. Yung isa kasi doon, yung astronomy or astrology. Yung isa doon, yung naniniwala sa zodiac, yung magsusuot ko ano yung sinabi sa zodiac sign, magsusuot ka ng pula, ganon. Hindi yon. Yung isa, yung pag-aaral mismo ng stars. Yung kung saan sila nakalinya, na para malaman mo kung nasaan ka ng banda sa mundo, pag tinignan lang yung stars, or anong buwan na, pag tinignan lang yung stars. So, yun yung pag-aaral na yun. At bawat isa sa kanila, nagpapangalan talaga ng mga stars or mga grupo ng mga stars. Yung mga grupo ng mga stars, yung tinatawag natin na constellation, di ba? Merong Aries, ayun yun. Yun yung Aries, yung Pisces, yung Leo, ano pa, Virgo, Libra, Cancer, yun. Mga stars sila na nakahugis. Kaya sila, kumbaga ini-imagine ng mga sinaunang tao na hugis hugis serpent. Hugis serpent. So tawagin natin siyang ano bang tawag doon? Basta 'yon. Mukha siyang tupa. So papangalanan natin siya lang. Pero isang set of yung stars 'yon na hindi naghihiwalay. 'Yun yung constellation. At yung Orion's Belt, yun yung pinakakilala ko eh. Kasi palagi ko siya nakikita kahit anong buwan ng taon, may kita natin siya. Yung Orion's Belt kasi may tatlong star siya na magkakasunod. Yun yung pinaka-belt. Kaya may kita mo siya sa langit kahit anong parte ng taon. At yung Orion's Belt, kasama yun sa constellation. So, meron silang mga pangalan at sabi nga ng Panginoon, lahat ng star kaya niyang pangalanan. So, bakit? Kasi siya yung naglikha ng stars. At doon sa mga yon,
Yun nga, merong star na nakaporma na ahas, merong star na nakaporma na ram or tupa, merong star na nakaporma na leon, at meron namang star na tinatawag mismo nila na ito star to ng nag-ibig sabihin nito hari. Tapos ito star to ng mga Hudyo. Ganon. So dahil doon sa pinagbasihan nila, nalaman nila na ipapanganak na yung hari kasi nagtagpo yung pinakamalaking planeta na tinatawag na King of all the planet. Tapos yung star na tinutukoy ng star ng mga Hudyo, ito sinasabi ng mga pantas. Nagtagpo sila yung mga star. So, dahil nagtagpo, hari sa hari sa hari, mukhang dumating na talaga yung hari. So, pinuntahan nila yon. Ayun yung dahilan, kaya pinuntahan nila. Kasi sila yung wise pagdating dun sa pagbabasa ng star. At dahil doon, pinagbasihan nila yon. So, sa verse 9 to 10, sabi dun, pagkatapos nilang makinig sa hari ay lumakad sila at naroon ang bituin sa kanila'y nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. So, nandito makikita yung pagiging supernatural sa buong mga punto na ito. Sa propesiya, sa pag-proclaim ng anghel, doon sa pag-declare ng heavens, paghanda ng banal na spirito, lahat naman yon supernatural. Walang katulad, walang kagaya, kahit sabihin pa ng iba na kinopya lang ng Christianity yun sa ibang Diyos. Pero walang kagaya sa katotohanan. Dahil lahat ng yon ay kasinungalingan. Lahat lang yon ginawa-gawa lang nila para lang maging kapareho sa Panginoon. Pero ang totoo, nag-iisa lang yung virgin birth, nag-iisa lang yung Diyos na nagkatawang tao sa nagsimula sa isang sanggol. Naiiba lang at walang ibang katulad yon. Labis silang nagalak na makita nila ang bituin. Kasi inaabangan nila kasi merong time na nagpakita siya at nakita nila na nakalinya. Pero dumating yung time, siyempre gumagalaw yung star na wala na. So, sinabi dito na nagpakitang muli. So, yung time na pumunta sila, yung mga wise men, is late na ng ilang buwan sa mismong kapanganakan ng Panginoon. Kasi sabi nila, nakita nila eh. So, tapos na. Babiyahe pa sila. Plus, hindi na nagpakita eh. Hanggang sa nagkaroon uli ng chance na ipakita ng Panginoon. So, it was supernatural kasi merong star na nagpakita. Pero ibig sabihin nun, in Deuteronomy chapter 4, verse 19 is, bumabase na tayo sa stars. Hindi yon. Sabi nga sa Deuteronomy 4:19, baka itingin mo ang inyong mga mata sa langit at kung iyong makita ang araw, buwan, bituin at lahat ng hukbo ng kalangitan ay matukso ka at yung sambahin at paglingkuran sila na inilagay ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa ilalim ng buong langit. Ganon din sa sinabi sa Jeremiah 8:2 at ang mga ito ay nila ikakalat sa harap ng araw, ng buwan at ng lahat ng natatanaw sa langit na kanilang ibigin at pinaglingkuran na sila nilang sinundan, hinanap at sinamba, sila hindi matitipon o malilibing, sila'y magiging gaya ng dumi sa ibabaw ng lupa. Tinutukoy ng Panginoon sa Deuteronomy na baka naman matukso kayo kakatingin niyo sa langit. At sabi niya sa Jeremiah, yung mga nagsumasamba doon ay para silang mga dumi. Ganun kababa yung tingin ng Panginoon
sa sumasamba sa mga stars. Yun, yung horoscope, yung mga binibigay nila yung tiwala nila doon sa ganung bagay. So we don't based on that. We based our belief doon sa kapanganakan ng Panginoon. Example pa nga nung heavenly na situation, katulad nung kamatayan ng Panginoon, 'di ba? Nagkaroon ng eclipse. So meron talagang special na nangyayari sa kalangitan patungkol sa anak ng Diyos. Ganun siya ka-special at hindi nangyayari sa atin 'yon. Hindi 'yon nangyayari para sa atin. Nangyayari 'yon dahil may sinasabi ang Panginoon patungkol sa kanyang anak. So, what makes it glorious? Bakit maluwalhati siya? Kasi una, prophesied, sunod, proclaimed by the angels, prepared by the Holy Spirit. It is a supernatural. It is signaled by stars. Meron akong gustong ipakita sa inyo. Sa Jewish festival, meron tinatawag, 'di ba, na Passover. Yung Passover, nanggaling siya sa Exodus na bago sila umalis doon sa mismong pagkakaalipin nila. Noong gabi ay nagpahid sila ng dugo, 'di ba? Doon sa frame nung pinto, sa frame. Hindi sa mismong pinto, kundi sa frame. Tapos Passover kasi nilampasan lang sila ng anghel. So, yun, tumutukoy siya doon sa sacrifice ng Panginoon at kung maliligtas ka nung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon, mas spared ka din. Lalampasan din ng Panginoon ang husga sa'yo. Hindi ka husgahan at yung iba yung mahusgahan. Kasi na-apply sa'yo yung dugo ng Panginoon. So, maliligtas ka. So, yun yung festival nila ng Passover. Yun yung meaning sa kanila. Tapos, ano yung meaning sa atin? Ito pa, atonement. Yung Yom Kippur na tinatawag nila. Tumutukoy din yon sa atonement ng Panginoon. Tayo ay binili. Tayo ay nabayaran ng Panginoon sa kanyang dugo. First fruit. Meron silang celebration ng first fruit. Sa atin, yun naman yung resurrection. Yun yung tumapat siya sa panahon ng resurrection dahil siya yung, sabi nga doon sa book of Colossians, sa sulat ni Pablo, na siya yung first fruit of the dead. Siya yung kauna-unahan na nag-resurrect, na yung merong glorious body. So, yung first fruit, tumutukoy pa rin sa Panginoon. Ganon din sa Pentecost, sinabi ng Panginoon, maghintay kayo at ibibigay yung banal na Espiritu, ibubuhos sa inyo. At doon sila magsisimula. So, naging simula ng church yung Pentecost. So, again, itong Pentecost is a celebration, is a festival ng mga Hudyo, pero sa atin, meron siyang ibig sabihin. Sa atin, related siya sa Panginoon, sa ating Diyos, sa banal na Espiritu. Pero ito yung tanong ko. Lahat ng yun tumapat doon sa mga sitwasyon, sa mga event ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga special event. Significant event. Pero sa kapanganakan ng Panginoon, ito yung question eh. Saan kaya doon sa natitirang celebration ng mga Hudyo, siya tatapat? Is it the tabernacle or Sukkot na tinatawag nila? Festival of Sukkot, na ang ibig sabihin ay the Word become flesh. The Word become flesh. Mali yung spelling. The Word become flesh. Ang salita ng Diyos ay naging tao. At ang nag-tabernacle, dwell among us. Yung mismong word na dwell is tabernacle. So, para siyang tumutukoy doon sa mismong celebration nila ng tabernacle. Or, the Feast of Trumpet or Rosh Hashanah na New Year sa kanila. Kasi dalawa yung New Year nila eh.
Yung isa yung related sa Genesis 1 at yung isa yung related sa salvation nila, yung Exodus. So, ito yung dalawang candidate na pwedeng pasukan ng kapanganakan ng Panginoon. Kung hindi natin pagbabasahin, kasi nabanggit ko na dati yung sa schedule ni Abijah, yung schedule ni Zechariah, yung tatay ni John the Baptist. Pero ngayon, dito naman tayo sa celebration, sa festival, na magsisignify doon sa kapanganakan ng Panginoon. Pero pareho sila, na ang choices lang is either October or September. September or October. Doon lang siya pumapasok. Dati, sinasabi ko na maraming haka-haka, maraming estimation yung mga tao na dito siya pinanganak sa April or sa March or sa November, September, October. Yun lang yung choices eh. Pero, mas lalo pa siyang na-narrow down doon sa kung pagbabasihan natin yung festivals nila, kung saan matatapat yung kapanganakan ng Panginoon. Pero hindi ko na bibigay yung yung mismo. Now, but my question is, do we celebrate or not? Kailangan ba nating mag-celebrate or hindi natin kailangan mag-celebrate? Ito kasi yung ito yung sensitive na usapan pagdating sa Christmas eh. Kasi merong iba nagse-celebrate, merong iba hindi. Merong iba nagsasabi na, hindi, mali ang ginagawa mo na nagse-celebrate ka. At meron naman nagse-celebrate, nagsasabi na, hindi, mali yan yung sinasabi ninyo na hindi mag-celebrate. So, alin tayo doon? Ang punto ko po ngayong umaga is, if you have guilt, wag mong i-celebrate. Kung na-feel mo na parang nai-guilty ako kasi hindi naman sinabi ng Biblia kasi hindi naman inutos eh. Kung na-feel ka ng guilt, then don't celebrate it. On the contrary, kung okay lang sa'yo, then celebrate. Pero, para doon sa dalawa na yon, walang karapatan ng bawat isa na magsalita ng masama sa kapwa niya. Doon sa nagse-celebrate, magsalita doon ng masama doon sa hindi nagse-celebrate. Or doon sa hindi nagse-celebrate, magsalita ng masama doon sa hindi nagse-celebrate. Is mali. Hindi yan yung tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia, sa mga opinion, kung ano yung tinatayuan mo, hindi dapat tayo mag-away-away sa mga bagay na yun. Pero, wag din natin idadahilan na ganito. Kasi, inutos ng Bible eh. Tama ba yun? Or idadahilan natin na kasi sinabi ng gobyerno eh. Tama ba yun? Or idadahilan natin na in history kasi nagkagulo yung mga tao nung tinanggal yung Christmas. Tama ba yun na dahilan? Or ano pang ibang mga dahilan? Hindi siya valid na sabihin or rason para sabihin para mag-celebrate lang tayo ng Christmas. Hindi yun valid na reason. A valid na reason is para kay Kristo. Yun lang yun. Straight to the point. Kasi, alam mo yun, yung gusto mong ipilit para doon sa mga nagse-celebrate. Gusto nila ipilit doon sa mga hindi nagse-celebrate. So, sasabihin nila itong mga bagay na ito. Pero, lahat ng yan, walang katotohanan. Or, hindi inutos. At, hindi tayo bumabase sa gobyerno. Kung ano sinabi ng gobyerno, ayun yung susundin natin. At hindi tayo bumabase dun sa history ng kaguluhan na nangyari noon. Kasi sabi nga daw, sa history, nung tinanggal yung Christmas, nagkagulo yung mga tao. Pero ang point dun is, gusto ba nila na yung Christmas, gusto ba nila yung kapanganakan ng Panginoon, o gusto lang nila yung kasiyahan, yung celebration? Yun. So, lahat yan hindi yung tamang rason. Ang tamang rason, kapanganakan ni Kristo. Ayun lang po yung ibibigay nating malinaw na rason. At hindi tayo magkasala doon sa kapwa natin.
Ah, ang nagva-violate, dito sa choices na to, may kita natin, alin ba dito yung nagkakasala? Yung nagsasabi na hindi nagsiselebrate or yung nagsiselebrate, yung nagsasabi or nagpapasok ng imahe ng ibang ibig sabihin ng Christmas, yung nagsasabi or nagsasalita na masama sa kapwa or yung nagpapasok ng maling doktrina. Alin dito yung kasalanan? Alin dito? Ang sagot? Ang sagot dito is C, D, at E. Yung A and B, walang proof, hindi yan kasalanan. Para dun sa hindi nagse-celebrate, hindi yun kasalanan. Para sa nagse-celebrate, hindi rin yun kasalanan. Ang kasalanan, sinasabi ko nga, yung pagpasok mo ng ibang salita, na ibang meaning, nagpasok ka ng Christmas tree, nagpasok ka ng mistletoe, Santa Claus, o ibang mga turo. Yun yung mali. Yun yung kasalanan. Pero yung pagpapakilala ng kapanganakan ng Panginoon, hindi yun mali. Yung pagsisira mo ng kapwa mo, yun yung kasalanan. So, in conclusion, mali, dapat conclusion to eh. So, sa atin, bilang, sa totoo lang, sa Church of Christ, iba-iba yung opinion eh. Kahit naman hindi sa Church of Christ, sa lahat ng Christianity, sa ubuhan, iba-iba ng opinion. So, kung opinion, dapat hindi pinagtatalunan, dapat may kalayaan. Tapos, the Bible does not command and condemn. Hindi niya inutos at hindi rin naman niya sinisira. Kasi meron din naman, bawat isa sa kanila ay may punto. So, it is normal na makita ka ng Kristiyano na nag-celebrate at yung hindi. But, recognize na kung ano talaga yung kasalanan. And Christmas is about Christ. So, kung mag-celebrate ka ng Christmas, ibalik mo yung patungkol kay Kristo, i-proclaim mo siya, at i-honor mo yung pag-celebrate about kay Christ. Hindi yun tungkol sa atin, at hindi yun tungkol sa kahit na sino. Tungkol yun kay Kristo. And lastly, 2 verse lang yung dapat nating tandaan. John 1:14, ang Panginoon, ang salita ay nagkatawang tao. Yun yung pinaka-importante. And then yung isa, yung patungkol dun sa kung saan yung pipiliin mo. Sabi dito, Romans 14:5, ang taong nagpapahayag sa isang araw ng higit kaysa iba, ngunit ang iba namang nagpapahalaga sa bawat araw, hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. So, halimbawa, nag-decision tayo. Celebrate tayo ng Christmas party sa ganitong date. Tapos, sa last Sunday ng taon, celebrate tayo ng Thanksgiving. Huwag nating pagtatalunan na bakit hindi natin itinapat sa 25, gano'n. Huwag natin pagtalunan yun. Kasi ito, pag-usapan na natin eh. Diba? Kaya sabi dito, mapanatag ang bawat tao. Sariling pag-iisip. Kung pinagpasyahan na natin, okay na yun. Pero wag natin ituro na December 25 ang kapanganakan ng Panginoon. Sapat na yun na sineselebrate natin ang buong December or mini-message natin ang buong December o pinaalala natin. Pero wag natin ituturo na December 25. Pinaalala lang natin yung kapanganakan, tinuturo natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos na ibinigay niya kanyang anak, nagpakumbaba ang kanyang anak para sa misyon. So yun lang po. Kasi baka sabihin ninyo na hindi ako nagsiselebrate ng Christmas. Nag-celebrate po ako kasama ninyo. Ganon. Hindi lang siya yung sa personal lang sa bahay. Mas gusto ko, mas pabor ako doon sa kasama yung church, may program, may pag-alala. Kasi sa sarili ninyong bahay, I encourage you na meron kayong program, meron kayong panalangin, pag-alala na itong sineselebrate namin, Panginoon, ay patungkol sa iyong kapanganakan, sa pagbibigay mo ng iyong anak. Yun lang.
sana naunawaan ninyo at na maging malinaw sa inyo na kahit saan yung stand ninyo, hindi yun kasalanan kasi wala naman tinuro at walang condemnation sa kahit na anong side. So, may God bless us at may natutunan nawa ang bawat isa. So tayo po yung manalangin.